ang pinirma nila 89 billion pesos. Ito ang dapat programa ng isang bagong Pilipinas, hindi ang nakawin ang pondo ng PhilHealth para sa inyong sariling bulsa. Magkano po lahat yan? 237 billion. Saan napunta ang perang yan? Napunta sa flood control at sa bulsa ng mga nakaupo. Walang ninakaw si Kiko Balsaga. Tama! Si Captain Dado Enriquez, kinasuhan na. Si Dizon, rebellion. Si General Romy Pocis, kinasuhan na. Si Dizon, rebellion. Kinuha nila ang pondo ng PhilHealth. Ang sabi nila, kailangan natin ang pondo ng PhilHealth, gagamitin natin sa gobyerno. Kundi ba naman kawalangyaan? Madami nang namamatay sa sakit. Marami ang may cancer. Marami ang nagpapadialysis. Marami ang naaksidente. Ngayon, ang mga ospital, ayaw na ng garantiya ng PhilHealth dahil alam nila na walang pondo. Alam nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, ang pinirma nila 89 billion pesos. Lumabas pa lang yung 60 billion pesos, hininto ng Korte Suprema. Ang pondo ng gobyerno na ibinibigay bilang kontribusyon sa PhilHealth ay 70 billion pesos. Yung 60 billion na nawala, kontribusyon ng bawat isa dito yon. Pera po natin yon. Kaya may nawala na 60 billion, hindi pa nagbigay ng 70 billion, 130 billion ang nawawalang pondo sa programang pangkalusugan. Bilang paliwanag, alam nyo po, pag nagpunta ka ng Thailand, na ospital ka, kahit anong sakit, ang binabayaran mo lang 10% dahil may pondo ang kanilang programa. Magpunta ka sa Singapore, pag ikaw ay na-ospital at ikaw ay isang Singaporean, wala ka lang binabayaran, 0. Sa Japan, 10%. Sa South Korea, 10%. Sa Pilipinas, 70% ang binabayaran ng bawat isang Pilipino. Namamatay na lang, iba. Dahil wala po tayong pondo. Bakit kukunin mo ang pera ng PhilHealth? Imbes na pagandahin mo ang programa, pagandahin mo ang subsidya, tulungan mo ang lahat na may hirap na ospital na kailangan ng pondo, may cancer, kailangan ng dialysis. Ito ang dapat programa ng isang bagong Pilipinas, hindi ang nakawin ang pondo ng PhilHealth para sa inyong sariling bulsa. Tama! Yung pong PDIC, ano pong ibig sabihin yan? 107 billion kinuha nila. Nilagay sa pondo ng gobyerno. Pagka po kayo ay may pera sa bangko at biglang nagsara ang bangko, kayo po ay may insurance. Coverage ng pera nyo yan. Pera natin, ang PDIC, mula sa bayad ng mga bangko, mula sa mga kita ng bangko. Ano po nangyari? Kinuha nila ang pondong yan. Imbes na pagandahin ang programa na tayo maglagay ng pera sa bangko, alam natin na hindi mawawala. Kaya mga kasama, pag pinagsama-sama mo, PhilHealth, 130 billion, PDIC, 107 billion. Magkano po lahat yan? 237 billion. Saan napunta ang perang yan? Sa bulsa ni Marcos! Napunta sa flood control at sa bulsa ng mga nakaupo sa Kongreso, Senado at sa bulsa ni Saldico, ni Speaker Martin Romualdez, ni First Lady Lisa Marcos at sa bulsa ni Bongbong Marcos. Tama! Woo!
Kaya po ako nandito ngayon bilang pakikisa sa isang matapang na kasama sa ating Kongreso. Pinapaliwanag ko po ang lahat ng isyong to at kahit sino sa Kongreso, sa Senado o sa Kabinete na gustong tumibate ay haharap ako. Ang ginawa nila kay Kiko Barsaga ay kawalang-yaan. Ang tao walang ginawa kundi magsalita lamang ng katotohanan, magsalita ng kanyang iniisip, magsalita ng kanyang damdamin. Walang ninakaw si Kiko Barsaga! Tama! Protect Kiko! Kaya po ako nandito dahil ako'y nakikisa sa kanya at nakikisa sa lahat sa inyo. Kung gaya nilang gawin kay Kiko Barsaga yan, ay gagawin nila sa lahat ng tao. Si Captain Dado Enriquez, kinasuhan na. Si Dison, rebellion. Si General Romy Poquis, kinasuhan na. Si Dison, rebellion. Yung nasa kaliwa ko, kinasuhan na. Si Dison, rebellion. Sigurado ko, sa darating na panahon, isa sa atin dito ay makakasuhan pa. Hindi kami takot! Si Atty. Ferdy Topacio, ito ang ikakaso dito, yung kaguluhan sa Menjola. Siya pa ang pinagbibintangan na nanggulo si Atty. Ferdy Topacio. Mga bobo sila! Hindi lang nila magawa dahil magaling na abogado to, si Atty. Ferdy Topacio. Tama! Kaya bilang pakikisa, ako po ay nandito, nakasama ninyo. Kasama ang lahat ng mamamayang Pilipino, ang kapulisan, ang lahat na sundalo ng mga kabataan. Panahon na po na magsalita tayo, panahon na magkaisa tayo. Itigil na ang kawaliang-niyaan sa gobyerno, pigilan ang sindikato at ipaglaban natin ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat. Yung makuha natin ang hustisya para sa sambayanang Pilipino. Tama! Ano pa ang inaantay ninyo? Huwag tayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Maging bingi sa lahat ng naririnig at mga panawagan. At hindi ko mabibig na hanggang sa kamatayan ay hindi maisisiwalat at mailalatag ang katotohanang matagal na nilang niloloko ang Pilipino. Papayag ba kayo? Hindi! Tandaan ninyo, ang papatay sa atin lahat ay takot. Takot na ipahayag ang nararamdaman. Takot na ipaglandakan natin ang katotohanan na ang Pilipinas ay lugmok na. Aantayan pa ba nating madagdagan ang nasasaktang mga mararitang Pilipino? Ang hina! Papayag ba kayo? Alam ninyo mga kababayan, hanggat may isang naninindigan, sumisigaw at buong tapang na ipinakikita at ipinapahiyag ang totoong damdamin ng isang Pilipinong nagmamahal sa bayang Pilipinas, takot man kayong magpahayag, takot man kayong magpakita ng tunay ninyong damdamin. Pwede ba? Suportahan ninyo ang naninindigan at nagpapahayag at nagpapakita sa inyong lahat dito sa ating bayan? Pwede! Sasagot lang po tayo, nangingimi pa tayo, paano pa kaya tayo makikibaka sa ating karapatan? Papayag ba kayo na tayo'y api-apihin? Hindi! Papayag ba kayo na tayo'y balahurain? Hindi! Papayag ba kayo na hanggang pagbagsak ng Pilipinas, mag-aantay na lamang tayo araw-araw sa kangkungan? Hindi! Kaya mga kababayan, oras na, buksan inyong inyong puso para ang isip ninyo ay bumukas din na maunawaan ang tunay na kalagayan ng ating bayan. Ganon din po ang inyong tenga na makita at marinig ninyo ang mga panawagan na mga nagdarahop nating mga kababayan. Lalo na po yung mga naapektuhan na mga punyetang flood control issue. Tama! Alam Mahayag ninyo? sila! Alam ba ninyo ang nangyayari sa ating bansa?